Ang kwento natin ngayon ay ang batang si Benji. Sa probinsya ng Negros Occidental, sa bayan ng Minapasok. Noong Hulyo 10, 2001, may isang batang masipag at masayahin na ang pangalan ay si Benji. Isang araw, pumunta si Benji sa bundok para tulungan ang kanyang ina at lolo sa pagtatanim ng kamote at saging. Nagtrabaho siya sa umaga, tanghali, at hanggang naging hapon. Pagdating ng bandang alas 4 ng hapon ay nagpasya ang kanyang lolo at ina na umuwi na. "Apo, tigilan muna yan dahil uwi na tao," sabi ng lolo ni Benji. "Opo lolo," at ang sagot ni Benji. "Oh, anak, mauna na ako ha. Dahil ako'y magluluto pa, sumabay ka na lang kay lolo mo," sabi ng ina ni Benji. "Opo, inay," at ang sagot ni Benji sa kanyang ina. Habang nag-aayos si Benji sa kanyang dalhin, meron siyang napansing tumakbo sa kanyang likuran na parang tagatak ng mga paa ng kabayo. At sabay lingon sa kanyang lolo. "Lolo, napansin mo ba yung tagatak ng mga paa sa likuran ko kanina?" Tanong ni Benji sa kanyang lolo. "Ha? Wala akong narinig o nakita man lang apo," sagot ng lolo ni Benji. "Mabuti pa apo, magmadali na tayo umuwi. Baka maabutan pa tayo ng dilim sa daan," sabi ng lolo ni Benji. "Opo, lolo," at ang sagot ni Benji. Habang naglalakad si Benji at ng kanyang lolo, may napansin si Benji sa unahan na may isang hayop na maitim at mabalahibo na may mapula na mata sa ilalim ng puno. "Lolo, pansin mo ba yung bagay na yung maitim sa ilalim ng puno?" Sabay turo ni Benji at tanong niya sa lolo niya. "Ha? Asa na po?" "Wala akong nakita sa puno na sinasabi mo apo," sabi ng lolo ni Benji at sumagot si Benji sa kanyang lolo. "Ayon lolo, nakatingin siya sa atin. Mabuti pa magmabilis na tayo umuwi, baka nagugutom ka na apo," sabi ng lolo ni Benji. At pagdating ng alas 7 ng gabi ay saktong kakain na sila. "Tamang-tama, gutom na kami ni Benji," sabi ng lolo ni Benji. Masaya silang pamilya kumakain habang nagkwekwentuhan na kahit kamote at toyo lang ang ulam ay masaya na sila. Natapos silang kumain bandang 8:30 ng gabi at pagkatapos nga kumain si Benji na nga nagligpit sa mga pinggan na pinagkainan at siya na rin naghugas ng mga pinggan. Habang naghuhugas si Benji ng mga pinggan, meron siyang naamoy lupa. Sinimhot ni Benji ang kanyang kilikili, baka nangangamoy na, ngunit hindi sa kanya galing ang amoy lupa na yon. Hinayaan na lang ni Benji, "Total galing naman ako sa bundok, siguro nangangamoy na nga ako," sabi niya sa sarili niya. At pagkatapos nga ni Benji maghugas ng mga pinggan ay agad siya naglinis ng kanyang katawan, nagsipilyo, nagsabon para mawala ang amoy lupa, at nang matapos nga siya ay agad niya nilatag ang kanyang higaan na banig. Banig kung tawagin sa probinsya. Bago siya humiga ay nagdasal muna si Benji, dahil yan ang turo ng kanyang ina bago matulog na ang dasal ay, "Panginoon, salamat po sa regalo ng buhay, at sa pahintulot na makita ko pa ang isang magandang araw. Ngayon binubuksan ko ang aking tahanan sa iyo at isusuko lahat sa iyo, habang kami ay lumalapit sa iyo. Naway lumapit ka rin po sa minsamin, at magdala ng nagpapagaling, pagpapala, at mga himala. Sa pangalan ni Jesus, Amen." At pagkatapos nga ni Benji magdasal ay agad siyang humiga sa banig. Sinabihan si Benji ng kanyang ina, "Anak, tumagilid ka matulog dahil kapag gabi ay maraming aswang gumagala sa labas kapag gabi," ang sabi ng kanyang inay. "Opo, inay," ang sagot ni Benji sa kanyang ina. Habang mahimbing sila sa pagtulog ay biglang nakaamoy naman si Benji ng amoy lupa, dahil ang bahay nila ay gawa sa kahoy at nipa na may mataas na silong. At agad naman sinimhot ni Benji ang kanyang kilikili, kaya nagtataka si Benji kung saan galing yon. At hindi nagtagal may narinig siyang kuskus mula sa ilalim ng bahay, at narinig niya ulit ang mga tagatak ng mga paa ng kabayo. Medyo kinabahan na si Benji sa mga oras na yon, at agad sinindihan ni Benji ang ilaw na gawa sa bote ng alak na may gas sa loob. Nakita niya siya lang yung nagising at nakapansin sa kuskus sa ilalim ng bahay. Inilawan ni Benji ang kanyang ina at ama at ang kanyang bunsong kapatid na babae, ngunit mahimbing ito natutulog sa higaan nila. Hindi na lang pinansin ni Benji ang kuskus na yon at agad bumalik sa higaan. Hanggang sa pagtulog ni Benji sa bandang alas 12 ng gabi, ay may narinig siyang tunog ng baboy-baboy sa ilalim ng bahay. Kaya biglang nagising si Benji at nagsindi ng ilaw na gawa sa bote ng alak. Inilawan niya kanyang ina, ama, at kapatid na babae.
Ngunit sa pag-ilaw niya napansin niya kanyang kapatid na babae na binabangungot na umiiyak na mahina lamang. Agad niya ito inilawan. At kanya ito itinihaya dahil nakatagilid ito. Ngunit bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Dahil may nakita siyang kulay pula na likido. Alam niyo na yan kung anong likido yan. Hindi ko na lang sasabihin, baka ma-violation tayo ni Whitey. At yun nga nakita niya yung pulang likido sa bandang tinga ng kanyang kapatid na babae. Nanginginig siya sa takot na may halong luha sa kanyang mga mata. Nakita niya mga pulang likido sa banig at nahuhulog sa ilalim ng bahay. At may narinig siyang baboy na parang masayang-masaya na kumakain. Yun pala ay nagagalak ang baboy sa tuwing pumapatak ang pulang likido mula sa kanyang kapatid na babae. Bigla siyang natigilan at hindi alam kung ano gagawin. Dahil nagmix na ang kanyang emosyon. Pero naglakas loob siya at ginising niya ang kanyang ina at ama. "Mama! Papa! Gumising kayo!" Ang sigaw ni Benji sa kanyang magulang. "Bakit anak?" Tanong ng kanyang ina. Hindi makapagsalita si Benji sa sobrang takot. "Huh? Anong nangyari?" Tanong ng kanyang ama. Hindi makapagsalita si Benji at kanya na lang itinuro ang kanyang kapatid na babae. At nakita na nga nila na may maraming pulang likido sa anak nilang babae. Umiiyak na ang ina ni Benji habang ginigising ang kanyang kapatid na babae. "Anak! Anak!" Patuloy na ginigising ng kanyang ina ang kanyang kapatid na babae. At bigla tumakbo si Benji sa kusina at kumuha ng planggana na may tubig at towel para ipamunas sa pulang likido. At galit na galit. Ang ama ni Benji narinig niya ito na parang umiiyak ang baboy sa ilalim ng bahay nila. Agad kinuha yung itak sa kusina nila at dali-daling lumabas para harapin kung anong nilalang ang nasa ilalim ng bahay. Sa paglabas ng ama ni Benji sa bahay nila nakita niya ang nakakatakot na mukha ng baboy habang dinidilaan ang pulang likido sa poste ng bahay nila. At agad sumunod si Benji sa kanyang ama at nanlaki rin ang kanyang mga mata sa mga nakita niya. Sinabihan si Benji ng kanyang ama, "Anak, kahit anong mangyari huwag kang lalapit sa akin." At sumagot si Benji, "Lalaban ako tay, ayaw kong pabayaan ka." Sabi ni Benji. Ngunit sinabihan siya ng kanyang ama na huwag ka na lumaban anak, baka mapahamak ka lang. At ilang sandali lang sinubod ng ama ni Benji ang aswang at initak niya ito sa may bandang leeg. Ngunit nagulat ang ama ni Benji dahil hindi ito tumalab. Pakiramdam niya para siya tumaga ng malaking bato. Biglang tumayo yung baboy na parang tao at nagulat si Benji at ang kanyang ama sa nakita nila. Dali-dali sinunggaban sa ulo yung baboy na aswang ngunit parang wala itong epekto. Dahil napakalakas na aswang itong baboy kaya mas lalo nanginginig si Benji dahil sinakal kanyang ama. Agad tumakbo si Benji sa bahay ng kanyang lolo at humingi ng tulong. "Lolo, lolo, tulungan niyo kami." Ang sigaw ni Benji na sobrang takot. "Oh, bakit apo, anong nangyari?" Sabi ng lolo ni Benji. At agad sinabi ni Benji sa kanyang lolo na inatake sila ng aswang. Dali-dali kinuha ang mga gamit panglaban sa aswang, mga langis, orasyon, at iba pa. At agad sila nagmamadali at nakita ni Benji ang kanyang ama na nanghihina na at biglang sinabuyan ng langis ang aswang ng kanyang lolo. At biglang itong nabitawan ng ama ni Benji. Napaubo ang ama ni Benji sa sobrang hirap huminga dahil nasakal siya ng aswang. At ayun hanggang sumisigaw yung aswang na tunog baboy dahil sa sobrang sakit na langis ang sinaboy sa kanya at habang sinasabuyan ng langis ito'y dinadasala ng lati ng kanyang lolo. Sinabihan ng ama ni Benji ng kanyang lolo na magmadali ka at pairan mo ng langis yung itak mo at nagmamadali nga ang ama ni Benji at ito ay pinahiran agad at tinaga ang baboy na aswang sa ulo. Lalong sumigaw yung baboy na aswang na parang boses biyak. Hindi tinigilan ng lolo ni Benji ang aswang sa pagsaboy ng langis. Nagsisigaw ang baboy na aswang sa sobrang sakit at habang naghihinagpis ito sa sakit nagpaiba-iba ng anyo ang aswang. Yumusok ang mga mata ng aswang at lumabas ang dila na napakahaba sa sobrang sakit. At hindi na hanggang nagtagal ay agad na naluso yung aswang at sakto din paubos na din ang langis ng lolo ni Benji. At biglang naalala ni Benji ang kanyang kapatid na babae sa taas ng kanilang bahay. At agad kumiripas ng takbo si Benji. At nakita niya ito nakadilat na ang mga mata ng kanyang kapatid. "Huwag ka na mag-alala anak, okay na kapatid mo," sabi ng ina ni Benji. Agad nawala ang lungkot ni Benji at niyakap niya kapatid niya at tuwang-tuwa siya na buhay pa ang kapatid niyang babae. At dito na nagtatapos ang ating kwento.
Kung nais nyo magbahagi ng nakakatakot na karanasan nyo ay mag-iwan lamang ng mensahe sa ating comment section para gawan natin yan ng video. Thanks for watching and see you in next upload.